So hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman. So kung makikita nyo mga boss, dito sa ating diagram, diagram nga pala ito ng ating relay. So bali papaliwanag natin kung paano nga ba mag-function yung ating relay sa loob mismo ng kanyang ano ba tawag dito? Yung sa loob mismo ng kanyang case, kung paano siya magtrabaho at kung paano siya mag-supply ng kuryente. So nilagyan ko na nga pala ito ng mga loads para magkaroon tayo ng idea. So bali sample lang naman ito, no. Hindi ko mo dyan nakatap yan. So yan ay ibig sabihin or yan na yung function. Hindi. So bali gumamit lang tayo ng sample dito. Bali 5 pin relay nga pala ito mga boss. Kung mapapansin nyo, meron tayong mga numberings dyan. Meron tayong 30, 86, 85, 87 at saka 87A. So meron na rin tayong battery at ignition switch. Ayun, so umpisan lagi natin mga boss dito sa ating 30 ng ating relay mga boss. So yung 30 ng relay natin mga boss, pwedeng itap to sa ignition switch mga boss, sa accessory wire. Pero mas maganda itatap natin siya sa positive terminal ng battery kasi ito yung pinaka main coil or main supply ng ating relay. So kung mapapansin nyo, yung pin number 30 natin mga boss, papunta yan sa positive terminal ng battery. At syempre meron siyang additional fuse for safety. Kasi nga mag-i-install tayo ng busina at ng ating headlight. So again mga boss, inuulit ko, example lang yung nilagay nating loads dito. Itong headlight at yung busina. So example lang yan. Okay, so tapos na tayo sa number 30. Mapapansin nyo, connected na agad yan sa positive terminal ng battery. So next naman mga boss, yung pin 86 natin. Again, yung 30 nga pala natin mga boss, yan yung ating main coil. So ibig sabihin dyan pumapasok yung main supply ng buong relay natin. So next naman yung 86 natin mga boss at yung 85 natin, yan yung trigger. So dito sa loob kasi ng relay natin mga boss, meron tayong coil na tinatawag. So ibig sabihin ito yung rolyo ng wire na manipis. So napakakapal na rolyo yan. Kaya yan yung ating trigger. So at yung mga trigger na yan, pwedeng magkabaliktad dyan mga boss. So depende kung saan papasok yung supply, yung positive at negative, pwedeng magkabaliktad dyan. So bali kung mapapansin nyo dito sa ating diagram or sa ating sample, kumuha ng supply yung ating pin 86 sa accessory wire, kung saan ginamitan natin ng example na horn switch. So kapag pinindot mo yung horn switch, kukuha yan ng supply sa accessory wire, which is small amount of load. Then tatawid sa switch at ibabato niya sa 86. So kapag na-supply na yung 86 natin mga boss ng positive and the negative, so sa negative yung 85 yung negative natin, so automatically ground dyan, chassis or negative terminal ng battery. So kapag na-supply na yan dalawa mga boss, magkakaroon ng magnetism dito sa loob, no, which is itong ating coil number 30 is mamagnetin ng ating coil. Sorry, yung pin number 30, yan, mamagnetin niya yung ating coil sa pamamagitan ng positive at negative na supply. Kasi nga, nagkaroon na siya ng supply. So, magkakaroon ng magnetism dyan mga boss. Kung saan didikit yung pin number 30 natin sa 87. So, yan yung ating load ngayon. Kaya kung mapapansin nyo, sa relay natin, meron tayong clicking sound na naririnig. So, kapag pinipindot natin ito, meron tayong tik-tik-tik na naririnig kasi ayun. So electromagnetism 186 and 85 supplied by positive and negative. So ibig sabihin itong pin na to, ayan yung patawid na yan, didikit siya dito sa point na to. Yan. So diyan siya dumidikit kapag na-supply ng positive at negative yung coil natin. Then kapag na-disconnect naman or walang supply, siyempre magdi-disconnect itong ating pin 30 papunta dito sa ating 87 naman. So again, pagka pinindot mo to, dun lang magsusupply ng or matitrigger yung ating coil at magdidikit siya dito. So dito siya lalabas sa ating pin 87. So tutunog na yung ating busina nun. Yun. Ngayon, kapag walang supply yung 86 at 85 natin mga boss, connected naman yan dito. Ayan. So yung pin 30 daw at saka yung pin 87 is disconnected kasi nga pinindot natin to. So kapag hindi nakapindot yung ating horn switch, babalik dito yung ating coil, yung pin number 30, sila naman yung magko-connect.
So magkakaroon naman ng supply yung 87A natin, which is magkakaroon naman ng ilaw itong ating headlight. So ganun lang kasimple mga boss. So habang pinipindot mo to, nagdi-disconnect yung headlight at nagko-connect sa dual horn. So ganun lang kasimple mga boss, napakadali lang intindihin ng ating 5-pin relay, no? Napakasimple lang naman ng teorya nitong ating 5-pin relay. So at ginagamit nga pala yung 5-pin relay sa napakaraming circuit, no? Pero usually yung 5-pin relay talaga, isang trabaho nito is to protect the switch para hindi agad masunog, kasi nga kapag hindi natin nilagyan ng relay yung ating switch, may tendency na masunog yung switch natin at matunaw. Yun. So ganun lang kasimple. Bali hanggang dito na lang siguro mga boss, at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo ang video na to, so please like, share, and subscribe.